pong surpresa ang mga taga Mindoro. Ewan ko, habang nandito yung sila Admiralista, ano bang surpresa ni Congressman Umali? Nandito ang presidente ng mga... ikaw na magpakilala. Magandang gabi sa inyong lahat. Happy birthday to Joey Dizon. And before we start giving the award, pwede ba muna natin panoorin ang video na for supporting the advocacy of Taga Mindoro Movement with coordination of Mindoro Energy City, na ang unang nagtangkilik ito ay walang iba kundi ang ating kagalang-galang na Congressman Ray Umali. Okay, before we give the special recognition award to the birthday celebrant, please watch the video first. Ang ating birthday celebrant, itong video na to dahil ang kanyang advocacy ay isa sa advocacy ng Taga Mindoro Movement. Kaya ako'y na-invite niya dito sa kanyang birthday para i-share naman sa inyo ang kanyang advocacy, dahil ang gusto niya ay tayo sama-sama sa tunay at totoong pagbabago ng Pilipinas. Thank you very much. Yan ang sitwasyon ng mga jeep natin lahat sa Pilipinas. Ito ang mga nag-aalin sa atin ng greenhouse gases, kaya nagkakaroon tayo ng global warming. Buong mundo, yan ang nagiging problema. So dito sa Pilipinas ngayon, ay sinisikap ng pamahalaan kung paano natin malunasan ang ganitong uri ng mga smoke belchers na nagkakatid sa atin ng carbon dioxide sa papawirin. Ganon. Mamaya mawawala ang usok niya sa magitan ng bagong teknolohiya na ikakamit o ilalagay. Ang kampanya ngayon nila Congressman Umali, ang Mindoro, sa mga susunod na mga ilang buwan ay gagawing smoke-free ang Mindoro. This is finished lecture and then shifting some more time to get into the happen. So we are back to interview the driver to see how happened and how after we put Wala nang puso. Pareho jeep. Ilan taon lang po kayo? So, kayo po may iron jeep na po? Ilan taon na po siya nila-drive? 2 years. So, sa pag-drive niyo po ito for the past 2 years, ano po yung nakakalimutan? Ano po yung experience?
mausok po. And tapos sir, sabi niyo po, mausok. So ngayon po na nilagay po natin yung city dito. Ano po yung napansin niyo yung pagkakaiba? Nawala yung titing na usok, tapos nawala yung vibrate ng makina. Nawala yung titing na usok, tapos nawala po yung Vibrate. yung nagbabibrate. Mukhang na kumalakas yung vibration. Ngayon po, smooth na siya. Tapos, ano pa po napansin? So sabi niyo po, medyo nag-smoothen po yung vibration po ng jeep. So paano niyo po nasabing nawala na yung vibration? Okay, pagka nakain po yan, yung audio niya, gaya kanina, nung nilagay na nila yung created sa kanya, sinali nila, nawala na yung tuloy ng audio ko sa kanya. So mas madali na po siya. Yun, meron silang ginamit na langis. Ang ginamit na langis na isang uri ng langis na ang may likha o yung naka-invento ay isang Pilipino na taga Mindoro sa Sinong Teo Hilo. Maliban dyan ay ang ating programa sa radyo kaya buong sumusuporta sa kanilang mga sa programa nila Congressman na umali na maglalagay sila ng mga iba't ibang mga power energy sa Mindoro na higit na mas mura at higit na mas malinis ang uri ng pamamahala ng teknolohiya na ating gagamitin na siyang matinding suliranin ngayon ng ating bansa. Eh dahil dyan, ito na si Jenny. Thank you again. Before giving the award, meron lang akong sasabihin sa inyo regarding sa taga Mindoro ako movement. The vision and mission of taga Mindoro ako movement is working towards affordable energy, cleaner air, health, and higher economic productivity. This is a repressing approach to the problem of pollution and alarming loss of natural resources, including two traditionally problematic sectors in environmentalism, the producers and consumers. This is not just government telling the people what they should do. The people and the government doing something for the environment. And pwede bang matawag na ang ating kagalang-galang na congressman ng 2nd District of Oriental Mindoro para mabigyan ng award ang isang komentaristang hindi nagbubulag-bulagan sa katotohanan dahil nakilala ko siya sa pamamagitan sa Facebook at bigla niya akong tinawagan dahil ang sabi nga niya, iisa ang kanyang advocacy sa taga Mindoro ako movement. Okay, please welcome our birthday celebrant, Joey Pitison. Ang magbibigay ng award ay si Congressman Mali. Una-una, gusto ko munang patiin ng happy birthday si Joey. Alam mo, si Joey, bilib ako dito eh. Sobrang bilib ko rito. At saka, kakaiba ito. Dahil kanina, nandun kami sa kalabas, nagkikwento ako. Nag-privilege speech ako noong June 9. And yan yung topic ng privilege speech ko. Basically, ang gusto ko sabihin sa privilege speech ko na medyo kiniti ko yung ating Department of Energy dahil sabi ko parang after the downstream oil deregulation law in 1998, parang wala na nangyari sa oil industry maliban sa tumaas ang presyo. Sumama pa nga dahil nabawasan pa yung mga refineries natin. Dati 3, ngayon 1 na lang. Nagkaroon ng mga small players
Pero they remain to be small and insignificant. So, ano nangyari? Wala. From 12 pesos noong 1998 ang petrolyo, ngayon 50 pesos na. 54 na nga eh. Tumataas pa, tataas pa ulit. Pero parang yung gobyerno walang ginagawa. Bakit pataas na lang ng pataas? Angal ng angal yung mga driver ng jeep. Wala rin nangyayari. And so, sabi ko, it's about time to re-engineer the energy sector. Ganun din yung kasi yung power sector, yung EPIRA. 2001, EPIRA, 4 na piso ang presyo ng kuryente, ngayon ay 14. And pataas pa siguro. Diba? Tumataas pa. May Meralco rate issue, and pataisindi. May problema sa Mindanao, may problema may yellow alert, may red alert, Luzon and Visayas. Eh, ang sabi ng EPIRA, I promise you sufficient power and with a fair price. Pero hindi ganoon na nangyari. Parang kabaliktaran na nangyari. Ang sabi ng downstream oil deregulation law, we promise you an environmentally clean and safe fuel with a reasonable price. Eh, hindi rin gano'n na nangyari. So sabi ko, EPIRA, where are we headed? In like manner, downstream oil deregulation law, where are we headed? Yun yung aking privilege speech. Sabi ko, we need to re-engineer the energy sector towards sufficient and cheaper power, cleaner and cheaper fuel. Eh meron, sabi ko, meron pang pamamaraan yan. Meron po. Nakita nyo na yung cleaner. Hindi lang po walang usok yun. Pag na-introduce po natin yun, ay pamumurahin natin. Dahil we need not rely on imported fuel. Because we can produce clean diesel, we can produce cetane-free diesel, and we can produce yung benzene-free gas. Yung benzene eh, nakakaano po yun? Cancer po yun. Yun ang pinakamalakas na makapagdulot ng cancer sa atin. So, we can produce that, and we will do that. Kanya lang, we cannot do that on a scale bigger than a commercial demonstration plant that was mentioned na yung Mindoro Energy City. But we will do a commercial demonstration plant, and ako, I promise as chairman of the Committee on Energy na I will champion the cause of this re-engineering of the energy sector. Pero kanya ako binib kay Joey, hindi ko paliligtasin ito. Nag-privilege speech ako June 9. Ang kasabay ko po si Bong Revilla. Umiyak, kumanta, tumawa, binati ang lahat ng kaibigan. Ayun, awa ng Diyos. Lahat ng media, maliban si Joey, nakatuon ng pansin kay Bong Revilla. Pero si Joey po, nakita niya yung ganda ng programa. Aba, itong dapat nating paigtingin, itong dapat nating paliparin at itong dapat pag-usapan. Something positive, something that will bring benefits, collateral benefits to our country. Eh, ang hilig po natin Pinoy, siguro, baka pati kayo kasama. Sasama ko na po kayo. Eh baka gusto nyo, puro legal wife, illegal wife, yung mga Jezebel, yayaman ba tayo ito? Alam din. Ayos ba ang buhay natin pag yan ang binigyan natin ng ating focus? Maliban pa noon, eh di ba yun? Kasi at least medyo sumasaya ka doon. Ewan ko kung sumasaya pa kayo sa istorya ng Napoles, Luistahan, ng kriminal dito, kriminal dyan, patayan dito, droga, and so on and so forth. Unfortunately, our media
has consumed all of their time featuring all of these nonsensical matters na walang maitutulong sa ating bayan. And so, because of that, yan, Joey, yan ang saludo ko sa iyo. And kung sakasakaling lumipad itong ating mga adhikain na ito, itong ating advokasya na ito, ikaw ang nangunguna dyan at ikaw sa pamilya ng mga nasa dyaryo, TV at saka radyo, ay ikaw ang nagsimula niya. That will be your legacy to the media, na merong isang Joey na nagse-celebrate ng birthday ngayon, na nagsimula ng siguro kailangan na rin natin i-re-engineer ang ating media towards presenting positive views that will be provide collateral benefits to the country rather than pull us down. Tayong mga Pilipino, masyado tayong crab mentality. Ang gusto natin hilahin pa ibaba ang ating kababayan, ang ating bayan, ang ating bansa. I think we need, siguro baka pwede ko kayong imbitahin na for once, let us think positive and then let us propagate this kind of positivism that will probably change the way we think, the way we do things in the Philippines, and move the Philippines forward. So, on that note, maraming salamat, Joey. At ito, because of that, we would like to give this award to you. But before that, perhaps, basahin muna natin. Taga Mindoro Movement 2014 Special Recognition Award is presented to Joey Edison, DCEC Eagle Knight Watts Horse, honored for his deep commitment to building a competent workforce to advocate for clean, green, and affordable energy, and he gave generously of his time and talents to help advance the cause of Mindoro Energy City Project. This special recognition award recipient believes, like we all do, that availability of and access to clean, green, and affordable energy are the keys to our country's economic prosperity and improvement of our people's quality of life. Given this first day of July 2014 at Manila Yachts Club, Rojas Boulevard, Manila, Philippines, Ray B. Umali, Representative, Chairman, taga Mindoro Ako Movement, and Jennifer Cirillo, President, taga Mindoro Ako Movement. Thank you. Kitiwala at sa karangalan na naibigay ninyo sa programa namin sa radyo. Ito ay kailangan natin itaguyod yung mga ganitong simulain ng mga ganitong mga leader natin sa bansa, ano, na malaki ang maitutulong mo nito. At ito ang sentro ng ating programa sa radyo ng pang-araw-araw, ano, dahil matindi na ang kinakaharap ng mundo, maging ang Pilipinas ay hindi siya ligtas dahil sa matinding kapabayaan ng ating mga kababayan at kawalan ng programa ng pamahalaan. Congressman, maraming salamat po sa Mindoro at ako'y magpapatuloy sa aming programa para masuportahan ang mga programa
ng mga taga Mindoro na siyang dadalhin hindi lamang sa buong Pilipinas, maging sa buong Asia. Maraming salamat po. Ang dami kandila nito. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan po natin. Yun, nakakataba ng puso yung mga ganito. At ito naman itong mga ganitong mga programa, matagal na natin ginawa rin naman yan sa maritime industry, sa industriya maritima. At kami rin ang nagpasimula na kumalat sa ating mga kababayan ang kahalagahan din ng maritime industry. Nasinimulan din namin nila Captain Bart, nila Admiral Tamayo, nila Atty. Glenn Cabañez, si Atty. Conti, at si Captain Mendoza, at si Chief Engineer Pulumbarit, itong si Ruben. At sinisikap mo namin noon, Congressman, na ang lahat ng media, tulad sa sinimulan natin ngayon, na matutunan nila ang paglalabas ng mga balita na may kaugnayan sa kahalagaan ng maritime industry. Noon, nakatakot-takot ang trahedya sa karagatan na hindi yung nabibigyan ng pansin ng media. Tulad din ngayon, sa Mindoro, napakaganda ng sinimulan ng proyekto ng mga taga Mindoro na kailangan malaman ng buong sambayan ng Pilipino na makakatulong sa ating inang kalikasan na siya ngayong pinoproblema ng buong mundo. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi.